Grabe guys, napakalaki po ng in-upgrade ng Realme 14 5G ngayon. Kailan lang po ginawan po natin ng review, yung Realme 13 5G. Para sa may 17,000 na SRP, napakapangit po ng kanyang specs. Isipin mo si Realme 13 5G, dating meron po siyang IPS LCD display, tapos naka-Dimensity 6300 5G lang po na processor, at 5,000 mAh siya battery. Yung ganyan pong combination ng specs, dapat 7,000 lang, yung SRP po ng ganyang klase ng specs. Pero ngayon, grabe ng Realme 14 5G. Bukod sa AMOLED display, naka-Snapdragon 6 Gen 4 pa po siya na processor at 6,000 mAh siya battery. Ang nakakagulat pa dito guys, naunahan pa po ni Realme si Poco na magkaroon po ng bypass mode dito po sa mga bagong smartphone po nila. At nakukuha po natin ngayon ng Realme 14 5G sa around 15,000 na presyo sa may 12256 na version. Kaya nakakatawa lang pong isipin guys, mukhang nagsisimula na po si Realme. Nabigyan po tayo ng mga decent na mga smartphone sa mga bagong labas po nila ngayon. Itong Snapdragon 6 Gen 4 po ni Realme ngayon, alam ko hindi po yun makakasabay kila Poco sa kila Infinix. Pero kung titingnan po natin yung ibang smartphone naman sa ibang brand, katulad po ng Samsung Galaxy A36, Honor X9C, Vivo V50 Lite, at ibang smartphone po sa around 15,000 na presyo, doon natin makikita na mas malakas po ngayon si Realme 14 compare po sa maraming smartphone ngayon. Actually, even nga po yung mga last year model ni Realme is nilagpasan na po ngayon ng Realme 14 5G pagdating po sa kanyang specs. Like ng Realme 13 5G. Saka po yung Realme 13 Pro 5G, nalagpas 20k po yung mga presyo. Pero ngayon, mas maganda pa po itong specs ng Realme 14 5G. Tapos mas mura pa po siya. Kung mahilig po kayo maglaro ng Mobile Legends, supported po siya ng 120fps na gameplay. Kaya hindi po kayo mabibitin sa kanya. Samahan pa nga po ng mataas sa battery na meron 6,000 mAh. At nandiyan din guys ang bypass charging kung sakaling mabitin ka pa. At yung 45 watts sa charger niya. It's a day wasted if you don't cheer yourself up. Siguro kung casual use lang po kayo sa smartphone na to, siguradong malinaw po rito ang 2 araw bago nyo po malobat ang smartphone na to. Dahil sumubok po ako ng battery drain test sa kanya. Ito po yung inabot niya. Nagpas 20 hours po siya bago po siya umabot sa may 20%. At nagsimula po tayo dyan ng 100%. Sobrang tagal malobat nun guys. Naalala ko si Nubia Neo 3 5G guys, inabot po siya ng 16 hours. Yung 16 hours lang po ay sobrang tagal ng malobat nun. Pero kung titingnan nga po natin yung kanyang specs, at yung kanyang processor, mas mahina po siya. Compare po dito kay Realme ngayon. Pero alam ko mas mura po ito. Pero ang ibig sabihin ko dito guys, mas malakas yung kanyang processor. Kaya po dapat mas malakas po siyang malobat. I mean dapat mas mabilis siyang malobat. Pero hindi guys. Siya pa po yung pinakamatagal malobat ngayon. Compare po dito sa mas mahinang processor na dapat mas matagal po siyang malobat. Kaya kung casual use lang tayo at Mobile Legends lang, siguradong di po kayo mabibitin sa may battery po ng Realme 14 5G ngayon. Kung Call of Duty Mobile naman ang hilig nyo, supported din po siya ng 60fps na gameplay. Kaya super smooth ang gameplay natin dito at di ka rin kakabahan na mag-iinit po siya ng sobra. Dahil meron po siyang malaking vapor chamber cooling dito para manatiling malamig yung smartphone natin habang naglalaro. Siyempre sinubukan ko rin po dito yung isang oras po na benchmark test. Dito po sa unang 20 minutes sa benchmark test natin, mula 31 degrees Celsius is naging 36 degrees Celsius lang po yung ating temperature dyan. Still malamig pa rin po siya. Then sa kanyang battery po is nabawasan lang po siya ng 4%. Kaya okay pa rin po yan. Dito sa may pangalawang benchmark test natin, ang naging temperature naman niya mula 36 degrees Celsius is naging 39 degrees Celsius lang po yung temperature natin dito.
At yung nabawas sa kanyang battery is 4% pa rin guys. Dito sa may pangatlong benchmark test natin, mula 39 degrees Celsius is naging 40 degrees Celsius naman po yung ating temperature dyan. Hindi na po siya masyadong uminit. Umabot lang po siya ng 40 degrees Celsius. At yung nabawas sa battery natin is 4% lang po ulit. Kaya ibig sabihin guys, unlike po ng ibang mga smartphone na mas malakas sa kanya, mukhang maganda rin po talaga ang thermal po ng Realme 14 5G ngayon. Hindi na mahina guys, ang kulang 800K na ang Tutu score dito. Pero considering nga po na hindi siya masyadong uminit, I think maganda na rin po yan. Dahil meron po mga smartphone na ganito lang din pong kalakas. Pero pagka po nakita natin, napakain po nila at pabilis pong mag-init. Even sa may design po niya talagang pinanindigan po ni Realme itong pagiging gaming phone po ng smartphone nila ngayon. Dahil dito sa may back design po niya na merong mecha design. Tapos meron din po siyang pulse light na tinatawag sa likod niya para sa mga notification. At umiilaw din po yung guys pagka naglalaro tayo at pagka makakapatay or makaka-first kill sa may Mobile Legends. Saka hindi rin po tinipid ni Realme dito sa may IP ratings natin dahil naka IP68 water loss resistant siya. Kaya hindi rin po tayo kakabahan na malubog po siya sa may tubig. Itong Realme 14 5G ngayon. Sa may Delta Force naman ito yung sample gameplay natin. Medyo madadalas guys na isama ko to sa mga gameplay natin. I mean sa mga game test natin. Para makita po natin kung saan ba stable at kung saan hindi stable itong Delta Force. At mukhang kita naman guys na maganda po yung performance niya dito sa may Snapdragon 6 Gen 4 na processor po ni Realme ngayon. Sa camera, meron po siyang 50 megapixel na main camera. As long as color accurate ang picture natin, okay na ako dyan. Wag lang po yung masyadong maputla at wag lang po yung masyadong matingkad. Doon lang tayo sa natural na kulay, pwedeng-pwede na ako doon. Saka supported din po siya ng 4K video, salamat pa rin sa malakas sa processor niya. Kaya naging possible po yan. Sa mga AI features naman niya is meron din po siyang circle to search dito. Alam niyo na kung paano gamitin yan. I-hold nyo lang po ang home button. Then bilugan nyo lang po yung gusto nyo bilugan. At lalabas na po yung mga impormasyon tungkol po dyan sa mga binilugan nyo. Meron din po siyang AI eraser dito. Same ng circle to search. Bilugan nyo naman po yung gusto nyo tanggalin sa may picture. Then naalisin po yun ng parang magic. Marami pang mga AI features guys ang Realme 14 5G. Explore nyo na lang po. At sigurado mga pakinabangan nyo po yan. Sa display po nyo is meron po siyang 6.67 inches na merong AMOLED 120Hz refresh rate with Full HD Plus na resolution. Saka up to 2000 nits sa peak brightness. Naka 12256 po na version to. At ang hindi ko inaasahan dito guys, meron pa po siyang micro SD card slot dito. Kadalasan po sa mga mid-range na mga smartphone ngayon is wala na rin po mga SD card slot. Buti pa si Realme, meron pa rin po siya. Itong Realme 14 5G ngayon. Yung GT mode po ni Realme, marami rin po yung mga gaming features na mga pakinabangan natin para po mas maging maganda yung gameplay po ng smartphone natin. Siguradong malaking tulong din po yan kung talagang gaming po ang focus natin. Pero yung bypass mode lang guys, yung vapor chamber cooling niya, saka yung mataas sa battery at magandang display. Doon pa lang guys, napakalaking tulong na po yan kung talagang gaming phone po ang gusto natin. Alam ko meron po mas malakas na smartphone dito kay Realme, pero mas malakas naman po si Realme compare po kila Samsung, kila Honor at kila Redmi sa ganitong presyo po ng mga smartphone ngayon. Kumbaga hindi man siya yung pinakamalakas ngayon, pero ang mahalaga guys, hindi po siya yung pinakamahina naman ngayon. Saka hindi ko po ina-expect yung biglang upgrade po ng specs ng Realme 14 compare po sa may Realme 13 last year. Kaya okay na to guys, kung Realme po talaga ang gusto natin. Lalo kung makukuha natin to sa around 15,000 po na presyo. Itong Realme 14 5G, actually padala po sa atin to ni Realme ngayon para po i-review natin. Pero lahat po ng sinabi ko sa may review na to, lahat po yung opinion ko. At lahat po yun is based lang po sa pagkakatest ko sa kanya. Comment na lang po kayo guys kung sa tingin nyo nagmukha pong bias itong review ko or sadyang sinabi ko lang po yung totoo po sa may smartphone na yan.
Gusto ko pong malaman yung reaction nyo. Meron din po pala tayong link sa may comment section kung sakali mo mong interested kayong umorder ng smartphone na yan. Thanks for watching!